Kabilang ka ba sa mga store owner na gusto nang isara ang kanilang tindahan? Bakit? Ang dami mo na kasing utang. Tapos ngayong January, paparating na ang renewhan ng permit, wala ka pang naiipon kahit piso. So paano yun mga kasari? Lalo na kung ang tindahan mo nasa tabing kalsada, daanan ng mga taga City Hall personnel na bigla ang nagkakandak ng inspection. So hindi ka basta-basta makatago. So yan ang topic natin ngayon mga kasari. Kung gusto mong malaman ang ganitong solusyon o problema mga kasari ukol sa tindahan, abay, mag-subscribe ka na kay Ate Tintin. Pindutin mo ang like button na yan kung super duper relate ka. O kaya naman, naranasan mo na ang ganitong problema. Pero syempre, nanatili kang matatag. At kung hindi kayo busy, pakishare naman mga kasari. At eto na, umpisahan na natin ang real talk nating chismis. Pauna lang si Ate Tintin, hindi nagbablog ng payaman-yaman kay mahirap man ako. Kaya ang topic natin ngayon, problemang pangtindahan na kinakaharap natin. O gaya ng nauna kong sinabi, isa ka ba sa gusto nang magsara ng tindahan? Bukod sa wala kang ipon, tambak pa ang iyong bayarin. Kaya naisip mong magtrabaho na lang, magbalik trabaho, empleyado mga kasari. Ay, nasa sa inyo naman yan. Pero, minsan, yung mga nangyayari sa ating tindahan, minsan, kagagawan din nating mga tindera. Bakit? Alam mo na ngang taon-taon kang nagre-renew ng permit. Aba, hindi ka pa nag-iipon. Hindi ka pa nag-alkansya ng pa 20-20. Inantay mo pa talagang mag-abot ng December. O, mga kasari. Kasi, kung noong January pa lang sana, nag-umpisa ka nang nag-ipon, di sana ngayong December 2024, hindi ka na namumroblema ng pang-renew mo sa yung permit. Paano? Inisip mo, matagal pa naman atitin. O paano yan ngayon? Kay December 2024 na. Ilang araw na lang magtatapos na ang taon. Magto 2025 na, renewhan na ng permit, wala kang ipon. Tapos gastusin pa. Ang dami-daming gastusin ngayong December. O paano yon? O kaya minsan kasalanan din nating mga tindera. Hindi mo pinaghandaan ang problemang paparating mga kasari. Hindi yan sana magiging problema kung naghanda ka ng mas maaga. Kasi alam mo namang paparating talaga yan. Hindi mo yan mapipigilan mga kasari. At eto pa, bakit nangyayari yan sa'yo? Alam mo na nga, yung customer mo na super duper na nga kunat, na hindi na nga marunong magbayad, ay pinautang mo pa kasi nadala ka doon sa drama niya at doon sa pangako niyang bukas na lang, sa isang araw na lang, sa sweldo na lang. Ay paano yan? Ilang buwan na ang nagdaan, hindi na nagbayad, hindi nagpakita sa iyo. Kaya, ang nangyayari minsan sa ating tindahan ay kung lumulubog man siya, bunga rin ang pagkakamali natin minsan. Mga kasari, kapag may tindahan, kapag may negosyo ka, huwag kang pakampante. Lagi mong tatandaan yung mga taong nakapaligid sa iyo, kung sino ba ang nagdadala dyan ng good vibes sa atin, sino ba yung maayos na at mabuting customer. So, doon tayo. Pag kayong customer mo ay hindi naman ganun kaayos sa'yo, mahilig mangutang, hindi naman nagbabayad, ay huwag mong pakitunguhan, mga kasari. Lagi mong sabihin sa kanya na ikaw marami ring bayarin. Huwag mong payagan na siya ang magdesisyon sa'yo. Siya ang magdesisyon na dapat payagan mo siya na mangutang sa iyong tindahan. O mga kasari ha, tandaan, negosyo mo yan, rules mo yan, walang dapat makialam dyan. Huwag mong hayaan na paikutin kanila sa kanilang palad, magdrama-drama, naawa ka. Ngayon, hindi nagbayad, walang naawa sa iyo. So, alam niyo mga kasari, yung mga ganyang problema, kaya namang iwasan yan. Kung sa umpisa pa lang, ginawan mo na ng paraan. Di sana, hindi mangyayari yan sa'yo. Lalo na sa mga bayarin. Kung nag-umpisa kang nag-ipon pa unti-unti, di sana hindi ka namang problema ngayon. Di sana, marami kang paninda ngayon. Kung hindi mo pinayagang pautangin yung kakilala mong napakakunat, na panay na lang bukas ng bukas daw siya magbayad. Tapos yung utang niya naman sa'yo, palaki ng palaki. Hindi mo kasi pinapansin. Ayan tuloy, hindi na nagpakita sa'yo. O pag siningil mo, magkaaway na kayo. Kaya, yung mga ganyang problema, kayang iwasan yan kung sa umpisa pa lang ay naging vigilante ka na, mga kasari. Alam mo, ang tindahan natin, maliit lang yung ating tinutubo dyan.
tanggalin mo lahat ng ginastos mo, magkano lang ang natitira para sa'yo, o, di ba? Syempre, hindi lang naman yan ang ating iniisip kasi may mga personal din tayong pangangailangan, mga kasari. Kaya, paano mo matutugunan yun? Kung ikaw mismo ay hinahayaan mo lang ang iyong negosyo na ganun-ganunin lang, di ba? Utangan ka, hindi ka bayaran. Tapos, ikaw mismo, alam mo na nga na kailangan ng tindahan mo, back ka order ang pinambabayad mo, yung pera ng negosyo mo, yung pera ng tindahan mo. So, paano yun? Talagang lulubog ang iyong tindahan. Kaya, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kumbaga, nasa maayos ang ating tindahan. Minsan, alam naman natin, ang tindahan ay hindi maganda ang benta, yung sinasabi nilang tumal, at minsan talaga, super duper tumal pa, mga kasari. Kaya hanggat maaari na hindi pa dumarating dyan yung ganun sitwasyon na napakatumal, kung sa tingin ninyo ngayong araw na to maganda ang kita ninyo, abay, mag-ipon. Maganda ang benta ninyo, mag-ipon. Pag hindi kagandahan ang benta, mag-isip pa ng paraan para makabenta pa, mga kasari. So, hanggang dito na lang si Ate Tintin. Ito simpleng usapan lang, mga kasari. Pero kasi may kinalaman itong topic natin sa mga tindera na baka kasi masyado kayong kampante sa inyong tindahan. Tandaan, pagka may tindahan ka, huwag kang pakampante. Kasi nakasalalay dyan ang kinabukasan mo at kinabukasan ng iyong tindahan. Kapag nalugi yan, syempre, nasa 70% tayong mga tindera, tayong mga may-ari ng tindahan ay may kinalaman kaya nangyari yan. Kaya kung sa tingin mo, mga kasari, na ganyan ang nangyari sa tindahan mo, baka ikaw rin mismo ang may kasalanan. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kumbaga tayo yung may kinalaman kung bakit nagkaganyan ang ating tindahan. Pero sa sarili mong negosyo yan, dapat bago mo pinasok yan, inalam mo muna yung mga problemang maaring kakaharapin ng isang may tindahan. Kumbaga dapat nag-research ka muna bago mo pasukin yung isang bagay. Kasi sa huli, minsan kasi 'di ba, nakapag-desisyon ka na, bara-bara lang. Tapos ito, nangyari na, may problema. Hindi mo kayang harapin kasi nung paumpisa pa lang, hindi ka na naging handa sa pinasok mo. Kaya sa mga wala pang tindahan dyan, mga kasari, bago nyo pasukin ang pagtitindahan, ihanda ninyo ang sarili nyo. Hindi lang basta capital lang ihanda nyo. Sarili ninyo, yung desisyon ninyo, kapain ninyo yung puso nyo, yan ba talaga yung gusto ninyong mangyari? Kasi ang pagtitindahan, mga kasari, ay hindi lang yung magbantay ka, hindi lang yung may capital ka, hindi lang yun. Marami ka pang dapat gawin sa iyong tindahan. Dapat araw-araw kang mamotivate sa kung ano ba yung mga dapat mong gawin para mas lumago pang yung tindahan. At dapat marunong kang humawak talaga ng pera sa iyong negosyo. Kasi kung hindi ka marunong, talaga naman, baka isang taon pa lang lubog na ang tindahan mo. So, paano, mga kasari, sana sa mga medyo nawawala ng pag-asa dyan dahil gusto nang isara yung kanilang tindahan, pag-isipang maigi. Kung may magagawa ka pang paraan para maitayong muli ang yung tindahan, bakit hindi mo subukan? At kung sa tingin mo naman, kaya mo siyang itayo, lahat ng nangyari sa'yo na hindi maganda, tandaan mo yun. Aralin mo yun para sa susunod na panahon, baka bumalik ulit yung ganong sitwasyon, alam mo na yung gagawin mo. At higit sa lahat, tandaan mo yung mga customer mong palautang na hindi marunong magbayad. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataong makautang sila ulit sa'yo. So, paano, mga kasari, hanggang dito na lang si Ate Tintin. Nawa, yung iba dyan ay magkaroon ng kaunting idea sa ganitong sitwasyon na kinakaharap nating mga may tindahan. Tandaan, hindi lahat maganda ang hinaharap nating mga may tindahan. Hindi lahat maganda ang benta sa isang araw. May time talaga na matumal, may time talagang hindi kagandahan. Pero kung manatili kang positibo, mga kasari, manatili ka lang matatag, higit sa lahat, ipag-pray mo lagi ang iyong negosyo. Syempre, ang lahat ng yan ay malalampasan mo naman. So, paano, hanggang dito na lang? Gaya nga ng palagi sinasabi ni Ate Tintin, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.